Nakita mo na ba yung ganitong klase ng heater? Isang lalaki na kumukuha gamit ang pala ng isang buo at makapal na halo ng uling, putik at iba pang sangkap. Masikip niyang pinupuno sa loob ng pugon. Yung mga taong unang nakakakita nito kadalasan naguguluhan, ano ba ito ginagawa niya? Pero ito ang isa sa pinaka-tradisyonal na paraan ng pag-iinit sa Hilagang China. Tinatawag nila itong coal mud stove at yung coal mud, hindi ito binibili sa tindahan. Yung mga taong marunong talagang gumamit ng stove na ito, siya pa ang gumagawa mula sa simula. Hahaluin nila yung pinong pulbos ng uling kasama ng kaunting putik. Tapos dadagdagan ng tamang dami ng tubig at pagmamasahing maigi paulit-ulit hanggang sa makuha ang tamang timpla. Hindi masyadong basa para pantay ang pagkasunog pero hindi rin sobrang tuyot para mahugis ng maayos kapag nagkamali ka sa timpla. Pwedeng umapaw yung usok na itim o kaya naman ay hindi manindigan yung apoy. Tapos, ang pinakamahalagang hakbang, gamit ang mahabang bakal na patpat, dahan-dahang pinapalawak, pinipisil at pinipiga yung coal mud sa paligid ng bunganga ng pugon na nagiiwan lang ng maliit na butas na kasing laki ng daliri para makahinga yung apoy. Parang simple lang to pero puro karanasan ang kailangan para magtagumpay. Nakasalalay sa hakbang na ito kung steady at malakas ang apoy. Kapag nagsimula ng sumiklab ang apoy sa loob ng stove, unti-unti nitong pinapainit mula loob palabas, hatulan ng init ang buong silid, parang may giant space heater na biglang naka-on. At ang pinakamaganda pa dito, hindi lang pang painit ito, pwede ka pang magluto gamit ang apoy. Pwedeng magpakulo ng tubig, magpainit ng pagkain, lahat ng ito ay sa iisang apoy lang. Sa loob ng maraming henerasyon, ang coal mud stove ang sentro ng buhay tuwing taglamig. Ang liwanag ng mga apoy, amoy ng niluluto, at ang mainit na hangin sa paligid. Simple, low-tech pero sobrang aliw at ginhawa.